pulubi. Noong una, inakala ng Panginoong Diyos na pinaglalaruan lamang siya ng mga mortal. Ngunit hindi niya inaasahan na bigla na lang siyang itinulak ni Shumi mula sa likuran, kaya't ang babae ay walang kamalay-malay na napayakap sa Panginoong Diyos. Sa isang tinginan lamang, ang Panginoong Diyos ay agad na nabighani sa kagandahan ng babae at napangiti. At sa ganoong paraan, kararating pa lang ng Panginoong Diyos sa mundo ng mga mortal ay hindi inaasahang nakahanap agad siya ng mapapangasawa. Ngunit nang nag-iimpake na ng gamit ang babae para umalis, pinagtinginan siya at pinagtsismisan ng mga taong nakapaligid. Huling tanong ko sa iyo. Sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Hindi ako magsisisi. Pinagmasdan ng Panginoong Diyos ang matatag na ekspresyon ng babae, at bigla siyang natigilan para subukan ang puso ng babae. Dinala niya ito sa templo ng Diyos ng lungsod, at ipinagtapat na bilang isang pulubi, wala siyang matutuluyan. Dito na lang muna sila magpapalipas ng gabi, ang pag-aasawa ay pagsunod sa asawa. Hindi niya inaasahan na ang babae ay walang bahid ng pagsisisi sa pagpapakasal sa kanya. Nang makita ito ng Panginoong Diyos, itinaas niya ang kamay at gumamit ng mahika. Ang dating sira-sirang templo ng Diyos ng lungsod, sa isang iglap ay naging mariinggel at napakaganda agad na namangha ang babae. Noon niya napagtanto na ang kanyang asawang pulubi ay hindi pangkaraniwan na isip niya, napakaswerte ko naman. Ngunit sino ang mag-aakala, hindi pa man natatapos ang isang gabing kasiyahan ng babae, pagkatapos ng kanilang kasal, dumating ang mga sundalong langit para magbigay ng mensahe. Inaabisuhan ng Panginoong Diyos na bumalik sa banal na templo upang tanggapin ng pamumuno. Tiningnan niya ang kanyang mabait na asawang kayakap, at sinabing kailangan niyang umalis. Sa loob ng 7 araw, ngunit nakalimutan niya na ang isang araw sa langit ay katumbas ng 1 taon sa lupa. Umalis siya ng 7 araw. Ngunit ang babae ay naghintay ng 7 taon. Maging ang kanilang anak ay nasa edad na para mautusan bumili ng toyo nang matanggap ng Panginoong Diyos ang singsing mula sa inang reyna. At mapasa kamay na niya ang pamumuno sa kaharian ng mga Diyos, hindi na siya mapakali sa kagustuhang bumalik sa mundo ng mga mortal para sunduin ang kanyang asawa. 7 araw na ang nakalipas, siguro ay naiinip na rin siya sa paghihintay, di ba? Hindi iyon 7 araw. Ang 1 araw sa langit ay katumbas ng 1 taon sa lupa. 7 taon kang hinintay ng babaeng iyon. Noon lang napagtanto ng Panginoong Diyos na matagal na niyang hindi natupad ang pangako. Wala na siyang sinayang na oras. Agad siyang kumuha ng isang makapangyarihang dao at nagmadaling bumalik sa mundo ng mga mortal. Samantala, dahil sa biglaang pag-alis ng Panginoong Diyos, nahirapan ang babae at ang kanyang anak na mabuhay. Kaya bumalik sila sa tahanang tila impyerno para sa kanya, at ang kanyang madrasta ay laging naghahanap ng gulo at pinahihirapan siya sa lahat ng bagay. Wala kang silbi buong araw na. Hindi mo pa nalalabhan ng maayos ang mga damit na to. Hindi kami nag-aalaga ng tamad dito sa tahanan ng mga Diyaw araw-araw, mula umaga hanggang gabi. Abala ko, walang araw na hindi ako gumagawa. Maging ang 2 kong anak ay walang tigil sa pagtatrabaho. Huwag mong aapihin ang nanay ko. Huwag mong aapihin ang nanay ko. Noong una, pinapakasal ka kay Ginoong Ma, ayaw mong pumayag kahit anong mangyari. Nagpumilit kang magpakasal sa pulubing iyon. Ngayon, tumakas na ang pulubing iyon. Kaya nagdala ka pa ng 2 batang pulubi dito sa tahanan ng mga Diyaw para palamunin. Napakawalang hiya mo talaga. Huwag kang magsalita ng ganyan. Siya ay umalis lang siya para sa isang mahalagang bagay. Siguradong babalik siya para sunduin ako. PWE, anong mahalagang bagay ang magagawa ng isang hamak na pulubi? Mabuti na lang at sa mga sandaling iyon, ipinagbigay alam ng utusan na dumating ang kanyang anak na babae para dumalaw. Dahil doon, hindi na nagpatuloy ang pang-aapi sa babae at sa kanyang mga anak, at ang pakikitungo niya sa sarili niyang anak na babae ay masasabing napakabait at napakalambing. Upang makadalo sa pagdiriwang sa templo ng mga Diyos, si Shumi ay sadya pang umuwi mula sa kanyang tahanan. Nang makita niya ang babae kasama ang mga anak nito na gumagawa ng gawain ng mga utusan, nais ni Shumi na ipagyabang ang kanyang katayuan. Kaya't iminungkahi niyang isama ang babae at ang mga anak nito, para maging tagabitbit nila ng mga gamit. Lingid sa kanyang kaalaman, pagsisisihan niya habang buhay ang kanyang kahangalan. Maya-maya, dumating na ang grupo sa templo ng mga Diyos. Agad na nakilala ng batang tagapagbigay yaman ang mga anak ng Panginoong Diyos. Teka, hindi ba't sila ang mga supling ng batang Panginoon? Ngunit sila ay mga Diyos. Hindi sila maaaring basta-basta magpakita at makipagkilala sa 2 bata, kaya pinanood na lang nila matapos mag-alay ni Ginoong Diyaw sa mga Diyos. Tinawag niya sila. Ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Hindi pa ba kayo lalapit kasama ang 2 anak sa labas na yan? Para lumuhad at magbigay pugay. Kung magagalit ang mga Panginoong Diyos, hindi kita mapapatawad. Mga walang kwentang bata, may ina nga, wala namang kinikilalang ama. Talagang walang modo, hindi ikaw. 2 batang Panginoon, huwag po. 2 batang Panginoon, hindi po maaari, hindi po maaari. Paano ko naman matatanggap ang ganitong pagpupugay mula sa mga anak ng kamahalan?
Nang makita nilang nakaluhod na ang mga ito sa mga patungan at handa nang yumukod sa kanila, agad silang natakot dahil wala pa silang karapatang tumanggap ng pagluhod mula sa mga anak ng Panginoong Diyos. At hindi nga nagkamali, sa sumunod na iglap, ang estatwang bato ng batang tagapagbigay yaman ay biglang sumabog. Ang malakas na ingay ay ikinataranta ng lahat, iniisip na nagalit ang mga Diyos agad na iginiit ng madrasta. Na dinungisan ng babae at ng mga anak ng pulubi ang templo ng mga Diyos at marahas pang hinayla ang dalawang bata. Para pagbayaran nila ang kasalanan sa mga Diyos, ang kilos na ito ay lubusang ikinagalit ng batang tagapagbigay yaman na nasa gilid. Kailangan kong magpakita para pigilan ang mga walang modong taong ito. Kumalma ka kung magpapakita ka rito, matatakot ang mga tao. Ang pananakot sa mga mortal ay paglabag din sa mga batas ng langit. Ano na ang gagawin natin? Hahayaan na lang ba nating maapi ang batang Panginoon? Bitiwan mo ako. Bitiwan mo siya. Tang-tang, ayos ka lang ba? Yuan-yuan, ayos ka lang ba? Inay, sutil na anak, mga bantay, hawakan ninyo siya. Bitiwan ninyo ako. Yumukod kayo kung hindi nyo iuuntog ang ulo nyo hanggang masugatan ngayon. Huwag kayong umasang makakaalis sa templo ng mga Diyos na ito. Ngayon, gagamitin namin ang inyong dugo para ialay sa mga Diyos, Ginoo. Mga hamak na nilalang. Hindi talaga nadadala hanggat hindi napapahamak. Nang ahas kayong galitin ang mga Panginoong Diyos. Nararapat lang kayong mamatay. Nakikiusap po ako, patawarin niyo na sila, nakikiusap po ako, tumabi ka. Wala na akong pakialam. Magpapakita ako ngayon din para iligtas ang banal na Panginoon. Magpapakita na rin ako. Kahit labag pa ito sa kalooban ng langit, tatanggapin ko kung gayon, sabay na tayo, Terra. Sandali, tila nakakaramdam ako ng isang napakalakas na banal na kapangyarihan na bumababa. Tigil. 7 taon ang nakalipas nang umalis ka. Natuklasan ko agad na ako'y buntis. Ito ang banal na liwanag ng Diyos. Sila ang aking mga anak. Kambal na anak, walang specific na personalidad na binanggit. Halika, tawagin niyo si tatay. Gamit ang sariwang dugo. Mabuting bata. Ako'y magiging tatay. Ako'y magiging tatay. Ako'y magiging tatay. Diyos ng langit. Ito ang liwanag ng Diyos. Ang Diyos ay laging kalmado. Bakit siya sobrang natutuwa? Baka may nangyayaring malaki. Tatay, mabuting bata. Mula ngayon, si tatay. Hindi na kayo pababayaan na apihin ng iba. Malapit nang mamatay pero nagkikilala pa rin. Tawagin mo pa ng ilang beses. Mamaya hindi mo na maririnig. Ngayon, gagawin ko na. Magtalsikan ng dugo rito. Gamit ang sariwang dugo. Patayin ang puot ng Diyos. Kumilos na. Tumigil ka. Lumantad tayo at iligtas sila. Tumigil ka. Nanay. Nanay. Bakit biglang kumulog? Diyos ko, pasok na tayo. Bakit napakalakas ng ulan? Ang panahon ay biglang nagbago. Nako, magagalit na ang Diyos. Patay na ang Qingyang lungsod. Tapos na ang mundo ng tao. Diyos, kalma ka muna. Naku po, nagalit na ang Diyos. Ang Diyos ay magpaparusa. Tayo na sa Qingyang City. Ano na ang gagawin natin? Tapos na, tapos na. Baka bain ang Qingyang City. Magtalsikan ng dugo sa templo ng Diyos. Ano ba talaga ang nangyayari? Walang kwenta. Siyempre, sila nga. Ginalit nila ang Diyos. Mabahong pulubi. Ang lakas ng loob na galitin ng Diyos. Ngayon, papatayin kita. Patayin sila. Ipagtanggol ang Diyos. Sugod. Ikaw, mabahong pulubi. Saan mo natutunan ang salamangka? May lakas ng loob kang gumawa ng masama sa templo ng Diyos.
Hindi ka ba natatakot na parusahan kayo ng Diyos? Sa lahat ng dako ng mundo. Wala pang nangangahas na parusahan ako. Hambog. Ngayon, papatayin kita. Huwag patayin si tatay. Ang mga anak ko, iingatan nila ako. Mahusay na manugang. Mahal. Ang galing ni tatay. Ikaw na halimaw. Hindi ko alam kung saan galing na baboy o aso. Ang masamang nilalang na resulta ng pagsasanay. Sa liwanag ng araw. Paano mo nagawang gumawa ng masama? Kailangan kong ipaalam ito sa korte. Kukunin kita, masamang nilalang. Tama. Narinig kong dumating ang pambansang guro sa Qingyang City. Ang pambansang guro ay guro ng emperador. Umaabot sa langit at impyerno. Siya ang nagkatawang tao na Diyos, tiyak na kaya niya. Kunin ang masamang espiritu na ito. Tama iyon. Magmadali at tawagin ang pambansang guro. Pambansang guro. Shaoxi, pangalan o lokasyon, hindi tiyak ang kahulugan. Ako ay ang pambansang guro ng Wagwo. Puting tagak, nag-ensayo ng 1,000 taon. Maswerte akong makita ang pangunahing pinuno ngayong araw. Isang biyaya para sa akin magpakailanman. Itaas ang ulo. Hindi ko magagawa. Mababa ang aking katungkulan. Hindi ko kayang tingnan ang banal na mukha ng pangunahing pinuno. Isang maliit na papel, naglakas loob ka pang kunin ako. Napakatapang mo. Paano mo nasabi na ang pambansang guro ay isang maliit na papel? Tila napakayabang mo. Ang pambansang guro ay walang hanggan ang kapangyarihan. Lahat ay kaya niyang gawin. Kahit ang mga Diyos sa langit, nakita na niya. Nako, bulag ang iyong mga mata. Ang aming Diyos ay ang pinuno ng mga Diyos. Ano bang klaseng tao ang gurong pambansa na iyon? Gusto kong magpakita. Gusto kong parusahan ito. Bulag na matandang ito. Kalmado, kalma lang. Hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Katulad na lang ng babaeng ito. Mahal kong asawa. Pag-alis ko, kailangan mong ingatan ang kambal na anak, pati na rin ang aking ina. Huwag kang matakot, Zoe. Hindi kita pababayaan, mahal kong asawa. Zoe, ina. Nakakainis, hindi pa naibabalik ang kapangyarihan ko. Hindi ko maipapanumbalik ang kalusugan ni Zoe ng lubusan. Pansamantala ko lang ito maitataguyod. Dadalhin kita pabalik sa langit, mahal kong asawa. Sundan ako, kambal. Ang hirap umalis ng ganito. Sige, sugod. Ikaw, pulubi. Pinutol mo ang kabuhayan ng pamilya Zhao, tapos aalis ka lang. Kung hindi kita mapapatay ngayon, paano ko mapapatay ang puot ng Diyos? Oo nga, gusto mong tumakas. Tanungin mo muna kami. Pumapayag ba ang pamilya Zhao at pamilya Jin? Pati na rin ang mga tao sa Qingyang City. Pumapayag ba o hindi? Inis mo ang mahal na Diyos. Kaya nagdala ka ng sakuna mula sa langit. Malinaw na gusto mo kaming ilagay sa panganib. Ang mga mamamayan ng Qingyang City. Mabahong pulubi. Naabala mo ang Diyos. Huwag mong balakin na umalis. Oo nga. Hintayin mo na lang dumating ang dakilang tagapayo. Saluhin ka ng dakilang tagapayo, halimaw. Hulihin siya kagad. Huwag hayaang makatakas siya. Hulihin siya, hulihin siya. Ang mga mangmang na ito, may mga mata pero hindi nakikilala ang matataas. Hindi nila alam na ang nasa harap nila, ang taong gusto nilang patayin, ay ang Diyos. Ngayon tiyak na kailangan natin. Nawala silang matakasin kahit saan. Kalmado ka lang. Hulihin siya. Kamangmangan. Hindi nila malaman kung Diyos o halimaw. Nangangahas na gastuhing patayin ang aking kagalang-galang na sarili. Kayo ba ay palaging ganito ang trato sa aking asawa at mga anak?
Halimaw, halimaw. Hulihin siya. Hulihin siya, hulihin siya. Huwag niyong awayin ang aking mga magulang. Masasamang tao. Kayo ay puro masasamang tao. Pakiusap, hayaan niyo na ang aking anak at manugang. Malubha ang sugat ng aking anak. Kailangan ko siyang dalhin sa doktor. Sa tingin ko mabuti pang mamatay na siya. Patanjin pa rin sa doktor. Oo nga. Ikaw, malas na tao, mamatay ka na. Ang asawa ko ay sariling laman mo. Bakit ka napakalupit sa kanya? Laging ang sinasabi ay patayin at saktan. Wala kang kahit kititing na pagmamahal bilang kadugo. Ang babaeng ito, simula ng isilang ay nagdala ng malas sa akin. Napagkasunduan na ang kanyang kasal. Hindi niya naman sinusunod. Sadyang matigas ang ulo at walang kwentang buhay. Noong ako'y bagong silang, natalo ka sa sugal at sinisi mo ako bilang malas. Sa dami ng taon, lagi mo akong sinasaktan o minumura. Walang kaunting pagmamalasakit. Ayaw kong magkaroon ng amang tulad mo. Hindi ka karapat-dapat na maging ama ko. Ikaw, Zooer. Zooer. Itong bagay na ito, kung sino man ang makadikit ay mamalasin. Ang swerte mo sa pera ay nawawala, dahil masama ang ugali mo. Anong kinalaman nito sa kanya? Ikaw. Nilapastangan nila ang Diyos, kaya nagulo ang mga elemento. Nakita nyo ito. Baka hindi magtagal ang Qingyang City, ay malulubog na sa tubig. Sinalungat nila ang Diyos ng kalangitan. Nagdulot ito ng kaguluhan sa kalangitan. Nakita ninyo ito. Malamang, sa lalong madaling panahon. Ang Qingyang City na ito, malapit ng malubog sa tubig. Sama-sama tayong lahat. Dakpin natin ang mag-asawa. Mag-alay tayo ng kapatawaran sa Diyos ng kalangitan. Tama. Nakakatawang mga mortal. Hindi pa bumabalik ang kapangyarihan ng Diyos. Magdudulot kaya ito ng problema? Magpapakita ba tayo? O pupunta tayo upang magulat sa ina ng siyam na langit? Hayaan natin siyang magdesisyon. Maaari rin. Agad tayong pumunta upang humingi ng tulong. Sa ina ng siyam na langit. Hulihin siya. Hulihin siya. Asawa ko. Dalhin mo agad ang mga bata at ang ina mo at umalis na kayo. Huwag mo akong alalahanin. Zoe, huwag kang matakot. Hulihin siya. Hulihin siya. Dumating na ang dakilang guro ng bansa. Kung matalino ang matandang ito, tumulong siya upang iligtas ako. Bibigyan ko siya ng 1,000 taong karunungan. Narito na ang dakilang guro ng bansa. Ang abang mamamayan ay sumasaludo sa dakilang guro ng bansa. Mabuhay ng matagal ang dakilang guro ng bansa. Narinig ko, na may lumitaw na halimaw sa templo ng Diyos ng Kalangitan. Totoo ba ito? Dakilang guro ng bansa, siya ang may kagagawan. Inistorbo niya ang dakilang Diyos, at nagdulot siya ng kaguluhan sa kalangitan. Ang malalakas na hangin ay humihipan at ang ulan ay bumubuhos ng malakas. Pati ang rebulto ng Diyos ay gumalaw. Biglang nagbago ang kalangitan. Siya ang may gawa nito. Na may lakang loob na bastyusen ng Diyos. Sila nga, hindi lang iyon. Ang dalawa niyang mga anak, nagdulot pa sa kabataan ng yaman. At sumabog ang mga rebulto ni na Dragon Girl. Bukod pa roon, pati ang rebulto ng Diyos ay yumanig. Hindi ba ito kabastusan? Sino ang napakatapang, na naglakas loob na bastyusen ng Diyos? Sila iyon, ang mag-asawang pulubi. Nagpasiklab sa galit ng Diyos. Sinugi nila ang Diyos. Naging dahilan ng ating buong lungsod na Qingyang. Mga mamamayan, dakilang guro ng bansa, pakiusap, tulungan mo kami. Dakilang guro, kami iyong ipagtanggol. Ikaw, halimaw, ang lakas ng loob mong kalabanin ng Diyos. Kahit may 1,000 buhay ka, hindi ito sasapat. Ngayon, aalisin kita, sa ngalan ko bilang guro ng bansa. Ngayon, aalisin kita. Mukhang nakilala na ako ng matandang ito. Guro ng bansa, aalisin mo na ang pulubi. Ang pagsugong sa Diyos ay nararapat na parusahan.
Ano ang nangyari sa iyo, guro? Posible bang kilala ninyo ang pulubing ito? Walang galang. Paano naman makikilala ng punong guro ng aming bansa, ang ganitong klaseng tao? Ha ha ha. Nilagay niya ang sarili sa anyo ng isang Diyos. Hindi na nakapagtataka na magkasala siya sa dakilang Diyos. Sa tingin ko, ginagaya mo lang ang huwaran ng hindi mo nauunawaan. Wala kang kahihiyan. Hindi mo pa nga ako nakikilala. Walang galang. Sa harap ng punong guro ng aming bansa, nangangahas kang tawagin ang sarili mong kataas-taasan. Batang Panginoon, ako ay isang aba ngunit punong guro ng Hua. Ako si Baihi, na nagsanay ng 1,000 taon. Ngayon, isang karangalan para sa akin na makita kayo, Batang Panginoon. Tila biyaya ito para sa akin sa lahat ng panahon. Itaas mo ang iyong ulo. Hindi ko magagawa. Ako ay nasa mababang katungkulan lamang. At hindi ako karapat-dapat tumingin ng diretso sa banal mong mukha, Batang Panginoon. Naaalala ko na. Noong araw na iyon, ang matandang ito ay gumapang at lumuhad, na hindi man lang makatingin pataas. Hindi niya kailanman nakita ang tunay kong anyo. Ikaw, walang galang na nilalang. Nang ahas ka pang tumutol sa dakilang Diyos. Bakit hindi ka pa lumuhad agad? Lumuhad ka sa Diyos at humingi ng tawad. Gusto mo akong lumuhad? Tingnan nyo. Ang halimaw na ito ay nagpagalit sa Diyos. Kaya ngayon, ang Diyos-Diyosan ay naduraj. Kung gagawin mo ito, mapapahamak mo ang buong Qingyang City, at pati na ang buong mortal na mundo. Magmadali kang lumuhad, at humingi ng tawad sa Diyos ng mga Diyos. Paano kung hindi ako humingi ng tawad? Kung ganoon, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Huwag. Ang mga tauhan mo lang na ito, anong magagawa nila laban sa akin? Dakilang Guoshi, mag-ingat ka. Ang pulubing ito ay may alam sa salamangka. Kanina, hindi lang niya pinigilan ang aming mga kawal. At lahat sila ay napaikot niya. Kundi isang hininga lang, itinapon niya ako. Nang ilang metro ang layo. Ako ngayon. Ang likod ko ay hindi ko na maituwid. Sino ang maglakas loob na maging ganito kayabang? Kung alam niya ang salamangka, mukhang isa siyang hayop na nag-evolve mula sa kasamaan. Pero sa harap ko, para bang nagtuturo ng panday sa isang bihasa. Zui. Nanay. Zui. Mabuhay ang dakilang Guoshi. Mahusay na manugang, inay. Demonyo, hindi ka pa ba susuko? Anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Parang kanina lang. Narinig ko ang boses ng anak ng Diyos. Ina ng Diyos. Kagagaling lang ng Diyos sa mundong mortal. Naihanda na ba ang mga regalo? Kunin ang mga bagay mula sa palasyo ng Yushu. Dalhin ang inihandog na Kyongjang Yuye. Ang Kyongjang Yuye ay makakabuhay ng patay, at napapanatili ang kabataan. Siguradong magugustuhan ito ng aking manugang. Oo, malapit ko nang makita ang aking manugang. Sana ang mga regalong inihanda ko ay magustuhan niya. Sa lalong madaling panahon ay magpalawak ng lahi para sa ating angkan ng Diyos. At magpatuloy ang linya ng lahi. Si Shanghai Tongzi at Longnu ay naghahangad na makita ang ina ng Diyos. Hindi ba ito ang mga batang nasa tabi ng Diyos? Ang dalawang gintong bata at dalagang Jade. Bakit sila narito? Papasukin. Ina ng Diyos, nasa panganib ang Diyos. Ina ng Diyos, pakibilisan ng pagpunta upang iligtas siya. Ano? Malapit nang mamatay. Guoshi. Ang asawa ko ay isa talagang pangkaraniwang tao. Ang nais lamang niya ay iligtas ako. Wala siyang ginawang mali. Guoshi, pakiusap, patawarin mo ang aking asawa. Zui. Ina. Guoshi. Nakikiusap ako, patawarin mo ang aking anak at ang kanyang asawa. Nakikiusap ako sa'yo.
Pakawalan mo ang tatay ko. Huwag mo akong hawakan. Hinahanap mo ang kamatayan. Huwag. Ang weird. Ang alikabok na ito, kapag hinawakan ng karaniwang tao, siguradong makakapinsala. Pero itong dalawang batang ito, bakit walang kahit anong reaksyon? Ama, posible bang sila ay mga halimaw? Oo, dakilang tagapayo. Ang kanilang ama, ay isang halimaw na nagmula sa baboy, aso, ahas, at daga na nagsanay. Kaya't sila rin ay tiyak na mga halimaw. Ang dugyot na batang ito, ang kanyang mahika ay talagang kakaiba. Ang ganitong klase ng pulubi, malamang ay daga mula sa imbornal na nagsanay at naging espiritu. Pakawalan mo ang tatay ko. Dalian mo at hulihin ang dalawang maliit na halimaw na ito. Isama mo silang lahat. Huwag. Huwag saktan ng aking mga apo. Mga apo ng langit. May mga apo na ako ng langit, at dalawa pa sila. Oo, Diyos ang ina. Mayroon kayong kambal na apo ng langit, isang lalaki at isang babae. Tinawag silang Tuan-Tuan at Yuan-Yuan. Sa ngayon, nakakulong sila sa templo ng Diyos. Diyos ang ina, bilisan natin at pumunta doon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay naiblangko. Nag-aalala ako na sila at ang batang amo ay mapahamak. Dalian mo at tipunin ang mga sundalo at general ng langit. Sumunod sa akin sa pagpunta sa lupa upang iligtas ang apo ko sa langit. Masamang espiritu. Naglakas loob kang maghari-hariin sa mundo ng tao. Pati ang Diyos ay sinubukan mong labanan. Halika at tanggapin ang iyong kamatayan. Masamang espiritu. Magpakita ka na agad. Pakawalan mo ako. Lumindol. Nagagalit na ang Diyos. Isa itong ordinaryong tao. Pakawalan mo ako. Huwag saktan ng nanay ko. Bakit ninyo sila inaapi? Bakit niyo sila inaapi? Ang apo ko at ang manugang ko. Ano ba ang kasalanan nila? Bitawan mo ako. Lumindol. Nagalit ang makapangyarihang Diyos. Babagsak na ang templo ng Diyos. Tapos na, tapos na. Kami, ang mga tao sa Qingyang City. Magdurusa na. Kasalanan ng pamilyang ito ng mga masamang espiritu. Nilabanan nila ang Diyos. Nagdulot sila ng kaguluhan sa kalangitan. Bumagsak ang templo ng Diyos. Patayin sila. Upang mapawi ang puot ng Diyos. Patayin sila. Tagapayo ng emperador. Niang. Zui. Hindi hahayaan ng iyong asawa na magdusa ka pa muli. Anumang pinsala. Ina. Asawang lalaki. Anak na babae. Anak na babae. Ang lala ng pinsala mo. Tara at magpatingin tayo sa manggagamot ngayon. Ina, ayos lang ako. Asawang lalaki. Ano ang nangyayari dito? Mukhang malaki ang kakayahan ng pulubi na iyon. Kahit ang tagapayo ng emperador ay hindi makalaban sa kanya. Nagawa pa niyang pagalingin ang sugat ng suwail na anak. Talagang may kakayahan siya. Biyenan, lalaki, at biyenan, babae. Ano ang kinatatakutan ninyo? Ang tagapayo ng emperador ay naging kampante lamang sa umpisa. Paano niya magagawang talagang hindi matalo ang mabahong pulubi na ito? Oo nga, kahit hindi kaya ng tagapayo ng emperador na talunin siya. Nasa likod niya ang hukuman. May 10,000 kawal pa. Hindi ako naniniwala na ang mabahong pulubi na iyon ay kayang talunin ang 10,000 kawal. Tama ang sinasabi mo. Ikaw, humingi ka ng tulong. Oo. Mahal na tagapayo ng emperador. Ayos ka lang ba? Kanina'y naging kampante lamang ako bilang tagapayo ng emperador. Ngayon, hindi na. Ang pagiging kampante. Gumamit lamang ako ng 1,000 bahagi ng aking kapangyarihan. Kaya pa rin kitang patayin. Walang galang. Kung gayon, subukin mo. Ubusabes na pulubi. Naglakas loob kang hamanin ang tagapayo ng emperador.
Tagapayo ng emperador. Lahat ng tao ay nakatingin sa inyo. Gumamit kayo ng inyong kapangyarihan. Hulihin ang pulubing ito. Humarap sa kamatayan. Tagapayo ng emperador. Bibigyan kita ng dispensa dahil sa iyong kawalang alam. Patatawarin kita sa iyong buhay. Kung hindi ka pa rin titigil, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Ang kapangyarihan ng nilalang na ito ay mas higit pa sa akin, ang tagapayo ng emperador. Kung muling gagamit ng kapangyarihan, ang tagapayo ng emperador ay hindi lamang malalagay sa alanganin, kundi magmumukhang kituwatawa pa. Alam mo ba na ako ay nagsanay na ng 1,000 taon. Malapit nang maging isang immortal. 100 taon ang nakaraan. Nagkaroon ako ng pagkakataong makita ang Diyos ng Langit ng 1 beses. Alam mo ba ang tungkol sa Diyos ng Langit? Siya ang namumuno sa 4 na karagatan at 8 sulok ng mundo. Ang Diyos ng Langit na pinuno ng 3 kaharian at 6 na landas. Mukhang labis kang humahanga sa Diyos ng Langit na ito. Walang kwenta ang sinasabi mo. Ang hindi paggalang sa Diyos ng Langit ay tiyak na kamatayan. Alam mo ba kung paano siya magmukha? Ang anyo ng Diyos ng Langit, hindi natin karapat-dapat na bastyusin. Kahit ako, 100 taon ang nakaraan, ay nagawa lamang na marinig mula sa malayo ang kanyang tinig. Iyan ay labis na karangalan para sa akin. Makinig ka sa akin. Nakasagasa ka sa Diyos. Kahit sino ka pa, salot ng kalikasan. Tiyak na kamatayan din ito. Ngayon, naisip kong, mahabag sa iyong asawa at mga anak, bigyan ka ng pagkakataon mabuhay. Ikaw at ang iyong asawa at mga anak sa harap ng Diyos. Magbigay galang ng 999 na beses. Pagkatapos ay patatawarin ko kayo. Tagapayo ng emperador. Paano mo sila palalampasin? Tagapayo ng emperador. Hindi natin sila maaaring palayain. Kung hindi, maraming problemang darating. Kagalang-galang na tagapayo ng emperador. Bakit hindi mo siya agad parusahan? Mga walang isip kayong lahat. Ang tagapayo ng emperador ay may sariling paraan. Kailangan ko pa bang turuan ninyo? Tagapayo ng emperador. Pansamantalang palalayain ka. Hintayin na lang natin na dumating ang Diyosa ng Langit, at tiyak na kamatayan ang haantong sayo. Kilala mo pa ang Diyosa ng Langit. Ikaw, nakikinig ka sa aking saloobin. Pumunta ka sa Qingyang City. Dahil sa balita ng Diyosa ng Langit, nabababa sa mundong ito. Ikaw, paano mo ito nalaman? Mukhang may nagbunyag ng lihim ng langit. Hintayin mong makabalik ako. Tiyak na sisiyasatin ko ito ng maigi. Ikaw, demonyo. Posible bang nalaman mo rin ang balitang ito? Kaya ka nga ba narito sa lungsod ng Qingyang? Sasabihin ko sa iyo, ang ina ng Diyos sa langit ay tunay na ina ng bathala. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Siya ay higit na matalino kaysa sa sinuman. Hindi mo siya maaaring linlangin o dayin. Hintayin mong bumaba ang Diyosa ng langit sa mundo. Tiyak na ipapaalam ko sa kanya ang sitwasyon. Pahihintulutan ko siyang parusahan ka. Sige, kaya maghihintay ako rito. Sige, kaya maghihintay ako rito. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Hulihin siya. Ikaw, matandang puting tagak. Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Ikaw, paano mo nalaman ang tunay kong pangalan? Posible ba? Matandang tagak, binigyan kita ng pagkakataong mabuhay, pero tinanggihan mo. Pinili mo ang tiyak na kamatayan. Batang amo, ako ang tagapayo ng emperador ng Hua. Puting tagak,
Nag-ensayo ako ng 1,000 taon. Ngayon ay pinalad akong makita ang batang amo. Tunay ngang ito ang pinakamalaking biyaya sa aking buhay. Itaas mo ang iyong ulo. Hindi ko magawa. Mababa ang aking posisyon. Hindi ko kayang tumingin ng diretso sa banal na mukha ng batang amo. Umatras na kayo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Nakilala mo na ako. Ako'y bulag at walang kaalaman. Hindi ko naunawaan ang kahalagahan mo. Karapat-dapat akong mamatay ng libo-libo. Ano ang nangyayari dito? Karapat-dapat akong mamatay ng libo-libo. Mahal na tagapayo ng emperador. Kahit hindi mo siya kayang talunin. Hindi mo kailangang gawin ito. Napakabulag ko at walang makita. Alam ba ninyo kung sino siya? Siya ang taong hindi natin dapat galitin. Bakit hindi pa kayo agad lumuhad? Magbigay galang at aminin ang pagkakamali. Ako'y bulag at walang kaalaman. Nagsusumamo ako sa Diyos na patawarin ako. Nako, kahit ang tagapayo ng emperador ay hindi siya matalo. Nagsusumamo ako sa Diyos na patawarin ako. Mukhang napakalakas ng pulubing ito. Kung totoo ngang marunong siya ng mahiwagang salamangka, ang una niyang gagantihan ay ang pamilya naming Jiao. Asawa ko, mag-ingat ka. Itay, Ginoo. Itay, Ginoo. Ginoo, hindi ka maaaring mamatay. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Muzu. Muzu, iligtas mo ang iyong ama. Tama. Marunong ang iyong asawa ng salamangka. Kanina nasugatan ka. Agad kanyang pinagaling. Pakiusap, hayaan mo siyang iligtas si itay mo. Kanina pa niya gustong patayin ang asawa ko. Nagawa mo pang hilingin na iligtas ko siya. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo bang tumulong? Ang gumagawa ng kasamaan ay hindi magtatagumpay. Ikaw. Siya ang iyong ama. Wala ka bang konsensya? Ako rin ay tunay niyang anak. Ang ginawa niya sa akin at sa aking asawa. Noong siya'y sumisigaw na kami patayin. Nagkaroon ba siya ng konsensya noon? Ikaw. Ikaw na maliit na kaibig-ibig. Papatayin kita. Ina. Ina. Si Zhang. Si Zhang. Magmakaawa ka na sa iyong manugang. Kaya mo bang tiisin? Napanoorin ang matandang amo na mamatay. Tulungan mo ako. Zui. Ina, nakalimutan niyo ba na siya ang gumawa ng masama sa atin? Siya pa rin ang tunay mong ama. Pero, mabuting manugang. Pakainin mo na siya nito. Ito. Akala mo batang ako? Isang melakoten. Ang makapagliligtas ng buhay. Niloloko mo ba ako? Kung ayaw mong tumulong, huwag na lang. Pero niloloko mo pa ako. Ikaw na mabahong pulubi. Bakit hindi ka nalang mamatay? Ikaw. Ikaw. Ang asawa ko'y mabuting loob na tinulungan ka. Nagawa mo pang murahin siya. Akala mo batang ako? Isang bulok na pitch ang makakapagligtas ng tao. Sino ang niloloko mo? Sinabi ng asawa ko na kaya nitong magligtas. Kung ganoon, kaya nitong magligtas. Nakakamatay sa tawa. Akala mo ba ang asawa mo ay isang Diyos? Binigyan ka ng daang buhay pero ayaw mo. Pinipili mo pa ang tiyak na kamatayan. Talagang walang lunas sa'yo. PWE. Isang bulok na pitch. Kaya mo bang gamitin iyon para magligtas ng tao? Niloloko mo lang kami. Ginoo, tingnan mo. Kayo.
Pangalang Peach. Peach ng mundo ng mga Diyos. Kapag ang isang mortal ay kumain nito, madadagdagan ang buhay niya ng 500 taon. Kapag ang isang nag-aasanay ay kumain nito, madadagdagan ang lakas niya ng 500 taon. Ang peach ko. Ang peach ko. Ah, bakit lumilipad na ako? Bakit nakakapagsalita na ako ng wika ng tao? Magiging Diyos ba ako? Naging Diyos na ako. Naging Diyos na ako. Tingnan mo, lumilipad na ang aso. Lumilipad ito. Ang aso ay lumipad matapos kumain ng peach. Tingnan mo, tingnan mo. Ang aso ay naging Diyos. Ang peach na iyon ay isang banal na bagay. Ang peach ko. Banal na peach. Ang banal kong peach. Ang prutas mula sa langit ay akin. Ibigay mo sa akin ang prutas mula sa langit. Prutas mula sa langit. Nakakuha ko ng isa. Sandali, tumigil ka. Akin ito. Akin ito. Ang prutas ko. Ibigay mo sa akin. Prutas mula sa langit. Ang prutas na iyon, ang nararapat na sa akin ay talagang akin. Mahusay na manugang. Ikaw, bigyan mo ulit ako ng isang prutas. Sa akin talaga iyon, akin iyon. Ililigtas ko ang iyong ama. Wala na. Isa lang talaga ang akin. Ninakaw. Siguradong ninakaw niya. Hulihin siya. Hulihin at pugutan ng ulo. Inay, kanina inaalok kita ng prutas pero ayaw mo. Ngayon alam mo nang ang prutas na iyon ay mula sa langit. Ngayon gusto mo ulit. Ngayon wala na ang prutas. Sinisiraan mo ang aking asawang lalaki. Sobrang sama mo talaga. Ang prutas na iyon, siya talaga ang nagnakaw niyan. Kung hindi, saan siya nakakuha ng prutas mula sa langit? Ninakaw ang prutas mula sa langit. Ang mga Diyos ay parating na para hulihin ka. Sigurado kang mamamatay. Tingnan nyo. Ang kidlat mula sa langit ay papatay sa mabahong pulubi na ito. Siguradong dahil ito sa ninakaw niya ang prutas mula sa langit. Magsasalita ang langit laban sa kanya. Mabahong pulubi. Magnanakaw. Ang mga Diyos ay malapit nang dumating. Para tapusin ka, pulubi. Kidlatan kita hanggang mamatay. Hindi ikaw ang Diyos. Paano maaaring kidlatan ang Diyos? Walang takot na masamang nilalang. Paano mo nagawang magpanggap bilang Diyos? Nararapat kang parusahan ng paulit-ulit. Tiyak na parurusahan ka ng langit. Matandang puting tagak. Ang bilis mo talagang magpalit ng anyo. Kanina lamang ay nakaluhod ka sa paanan ko. Nagbigay galang ka at umamin ng kasalanan. Ngayon, sinisigaw mo na ang pagpatay at pagwasak. Ano bang nangyayari? Sinabi ko sa iyong kidlatan siya. Ang bastos na babaeng nag-insulto sa anak ko. Bakit mo naman siya kinidlat ng mali? Diyosa ng langit, ipagpaalam ko. Ako po ay isang baguhan. Unang araw ko pong gumamit ng kidlat. Sisiguraduhin kong mag-iingat ako sa susunod. Kanina lamang ay nakaluhod ka sa paanan ko. Nagbigay galang ka at umamin ng kasalanan. Ngayon, sinisigaw mo na ang pagpatay at pagwasak. Kanina, nagkamali ako ng pagkilala sa tao. Pasensya na, masyado akong hanggal. Mahal na Diyos. Nasa taas ng 9 na langit ang pamamahala sa mundo ng Diyos. Paano posibleng bumaba siya sa mundo ng tao? Lalo na't hindi siya mag-aasawa ng isang babaeng hamak mula sa mundo ng tao. Kayo talaga. Talagang mga taong pabago-bago, depende sa hangin. Sobrang wala kayong kahihiyan. Kayong mag-asawa. Naglakas loob na magnakaw ng makalangit na mga peach. Diyos, agad na bababa para parusahan kayo. Gusto kong makita kung sino ang makakaparusa sa akin.
Malapit na ang parusa ng langit. Ikaw ay patuloy na di natututo. Ang sandaling kidlat na iyon ay isang babala lamang sa iyo. Di magtatagal ang kidlat ng Diyosa ng langit. Ay darating din. Para pumatay sa iyo. Na walang respeto sa langit at lupa. Walang hiyang tao. Ang mabahong monghe na iyon ay sobrang mayabang. Naglakas loob na magsalita ng masama laban sa aking anak. Kayo riyan. Narito. Pabagsakin ang kidlat ng langit. Patayin ang bulag na mabahong monghe na iyon. Oo. Ano ang nangyayari? Ina, Diyosa ng langit, ano ang iyong ginagawa? Ni isang kidlat ay walang magawa. Paano ka naging ganito? Uulitin ko, Diyosa ng langit, ako. Ang aking ama ay ang Diyos ng kidlat, ikaw. Asawang lalaki. Ayos ka lang ba? Walang problema. Mabuting manugang. Hindi mo talaga ginalit ang Diyos, hindi ba? Ama ay natatakot. Nandito ang ama. Huwag kang matakot. Asawang lalaki. Hindi kaya totoongang. Nilabag niyo ang mga batas ng Diyos sa langit. Kung sakali, ano ang gagawin mo? Kahit nahatulan tayo ng Diyos, tayong buong pamilya, ay magkasama sa buhay at kamatayan. Huwag kang mag-alala. Asawa ko. Hindi tayo hahatulan ng Diyos. Kahit hindi alam ang pagkakakilanlan ni Shener, ay magkasama pa rin sa buhay at kamatayan. Tunay kang mabuting manugang. Ang mabuting apo ng palasyo. Huwag kang matakot. Agad akong bababa upang makilala kayo bilang apo ko. Napakawalan Gia mong masamang nilalang. 2 beses ka nang tinamaan ng kidlat ng langit. Hindi mo pa rin inaamin ang iyong mga kasalanan. Naglakas loob kang magpanggap bilang Diyos. Kahit na ang buhay ay di sapat para sa iyong pagkakasala. Sa oras na ito, ang ina ng Diyos sa langit, tiyak na pinapanood ka mula sa langit. Malapit na siyang bumaba upang parusahan ka. Ganoon ba? Ikaw ngayon. Kahit lumuhod ka at magmakaawa, huli na ang lahat. Maghintay ka na lang sa tiyak mong kamatayan. Walang hiya kang tao. Iniisip mong dahil mayroon kang kakaibang kapangyarihan. May lakas loob kang gumawa ng masama. Malapit nang kunin ng langit ang iyong buhay. Zhao Mazu. Sa buhay na ito, naging magkapatid tayo. Tunay itong kamalasan ko. Sa susunod na buhay, ginawa mong baboy at aso ang sarili mo. Lumayo ka sa akin. Huwag dungisan ang paningin ko. Hayop na walang kwenta. Suwail na anak na babae. Mamatay ka na. Kami ng asawa ko. Ano ba ang nagawa naming kasalanan sa iyo? Bakit mo kami tinatrato ng ganito? Ginoo, napakawalang puso mo. Wala kang kahit kaunting malasakit sa dugot laman. Nakakahiya, humingi pa ako ng tulong sa mabuting manugang para sa iyo kanina. Kadiri. Isa kang pulubi. Mangmang na magnanakaw. Anong karapatan mo para maging manugang ko? Maghintay kayo. Kapag bumaba ang Diyosa ng langit, ang pamilya ninyo, sisirain lahat. Ako. Inaapi ninyo ang mga magulang ko. Mga salbaha kayong lahat. Ang mga Diyos sa langit ay may mga mata. Alam nila kung sino ang mabubuti, at sino ang masasama. Kapag bumaba sila, paparusahan nila kayo. Kapag bumaba sila, paparusahan nila kayo. Tama ang sinabi ni Tuan Yuan Yuan. Hindi ako naniniwala na ang Diyosa ng langit ay katulad ninyo, na hindi marunong maghiwalay ng tama at mali. Siyempre, hindi ako ganoon. Bumaba na ang Diyos. Diyos. Bumaba na ang Diyosa ng langit. Malugod na tinatanggap ang ina ng Diyos sa langit. Malugod na tinatanggap ang ina ng Diyos sa langit. Huwag magmadali. Ito ang 2 kong munting apo mula sa langit. May apo na ako mula sa langit.
Sa wakas, may tagapagmana na ang mundo ng mga Diyos. Ang ating lahi ng mga Diyos. Mula sa 999 na henerasyon ng nag-iisang tagapagmana. Sa wakas, nasira ang sumpa sa henerasyong ito. Ina. Huwag magmadali. Si Bai He, ang tagapayo ng emperador ng Hua. Nagbibigay galang kay ina ng Diyos sa langit. Mabuhay ang ina ng Diyos sa langit. Magkaroon ng walang hanggang buhay ang ina ng Diyos sa langit. Ikaw, maruming pari. Paano mo ininsulto ang anak ko kanina? Lahat ng iyon ay nakita ko. Tingnan mo kung paano kita parurusahan. Ikaw, maruming pari. Paano mo ininsulto ang anak ko kanina? Lahat ng iyon ay nakita ko. Tingnan mo kung paano kita parurusahan. Tumayo ka na. Salamat, ina ng Diyos sa langit. Ina ng Diyos sa langit, may mahalagang bagay akong dapat ipaalam. Ganun ba? Sige, sabihin mo. Ina ng Diyos sa langit, ang halimaw na ito ay nang-aabuso ng kapangyarihan sa mortal na mundo. Inuusig ang mga mamamayan. Nilalabanan pa niya ang bathala, na naging sanhi ng pagkabasag ng imahe ng Diyos. Nag-ulo ang kalangitan. Mas higit pa rito, nagpanggap pa siya bilang Diyos. Sinubukan niyang linlangin ang maliit na tao. Hindi ganoon. Sinasabi mo bang nagpanggap siya bilang Diyos? Oo, palagi niyang tinatawag ang sarili bilang ang tunay na Diyos. Kanina lang tinawag pa niya ang pangalan ko. Sinubukan niyang gamitin ang katauhan ng Diyos upang linlangin ang maliit na tao. Huwag mo nang sabihin. Mukhang kapanipaniwala talaga. Ina ng Diyos sa langit, hinihiling ko po ang inyong masusing pagtingin. Ina ng Diyos sa langit, Ina ng Diyos sa langit, hinihiling ko po ang inyong paglilimi. Ang asawa ko ay isa lamang. Karaniwang pulubi. Wala siyang ginawang anumang bagay na labag sa langit at katarungan. Ginawa lang niya ito upang ipagtanggol ang asawa at mga anak, kaya't napilitan siyang lumaban at makipagharap sa tagapayo ng emperador. Ina ng Diyos sa langit, ako lamang ang may pagkakasala dito. Kasalanan ito ng isang tao lamang. Handa akong tanggapin ang anumang parusa. Ina ng Diyos sa langit, nagmamakaawa ako sa inyo. Pakiusap po, patawarin ninyo ang aking asawa. Maaari po ba? Ina ng Diyos sa langit, hinihiling po ang inyong masusing pag-unawa. Patawarin po ninyo ang aking manugang. Zue, magpakailanman. Asawa, hinding-hindi kita pababayaan. Pakiusap po, patawarin ninyo ang aking mga magulang. Ang mabuti kong tagapagmana ng langit, ina ng reyna. Ang babaeng ito ay may ordinaryong katawan lamang. Ginawa niya ang lahat upang protektahan ang kanyang asawang lalaki. Tunay na isa kang mabuting manugang. Ang asawang lalaki mo ay isang pulubi lamang. Pumayag kang magpakasal sa isang pulubi. Ako, ay nako, ina ng Diyos sa langit, Diyosa ng langit. Ina ng Diyos, may isang bagay na maaaring hindi ninyo alam. Ang taong ito, siya'y lumabag at nagrebelde laban sa nakatataas. Ako at ang amang Ginoo. Inalok namin siya sa isang prominente mula sa Qingyang City. Ginoong Ma, tutol siya anuman ang mangyari. Mas pinili niyang magpakababa, ikinasal sa isang pulubi. Tunay na kahanga-hanga. Sino ka naman? Sinagot ng ina ng Diyos ang aking sinabi. Ako rin ay nakipag-usap sa ina ng Diyos sa langit. Isa ako sa nakipag-usap sa kanya. Ina ng Diyos, ipagbigay alam ko po. Ako ang ikalawang asawa ng pamilya Zhao. Ako ang ikalawang ina ni Zhao Mokzu. Ako ang aliping asawa ng kanyang ama. Nauunawaan ko ang mga panuntunan ninyo sa mundo ng tao. Isang aliping asawa. Paano makakagawa ng desisyon para sa mahalagang kasal ng anak na may dugong bughaw? Hindi po, ina ng Diyos. Ang kasal na ito ay pinagtibay namin ng kanyang ama. Amang Ginoo, magsalita na kayo. Tama. Ako ang tunay na ama ng taong ito. Inalok ko siya sa isang kasal. Napakagandang kasalan. Pero ang babaeng ito, mas pipiliin niyang mamatay kaysa magpakasal. Ipinagpilitan niyang magpakasal sa pulubing ito. Ang pulubing ito ay hindi lang mahirap. Bukod pa rito, hindi rin tama ang kanyang asal. Paano naging masama ang asal niya? Siya. Ako na lang ang magpapaliwanag. Ina ng Diyos sa langit, nais kong magulat.
Ang pulubing ito, hindi lang niya binastos ang Diyos ng Langit, na naging dahilan ng pagsabog ng estatwa ng Diyos ng Langit. Bukod pa roon, ninakaw pa niya ang mahiwagang Melakoten mula sa langit. Lahat sila nakita ito, tama ba? Oo, lahat kami nakita ito. Oo, nakita namin lahat. Ang Melakoten ay kasinlaki ng mangkok. Ganoon ito kalaki, kasinlaki ng bunganga ng mangkok. Basta niya iyon kinuha. Sa huli, kinain iyon ng aso. Ang asong iyon ay lumipad paakyat sa langit, at naging Diyos-Diyosan. Ganito ba ito kalaki? Oo, ganito nga kalaki. Ito ba ang mahiwagang Melakoten? Talaga bang makakagawa ng Diyos-Diyosan kung kakain ng isa nito? Ang Melakoten ay totoong mahiwagang bagay. Posible bang ang aking asawa talaga ay ninakaw ito mula sa langit? Mukhang mahirap na talagang takasan ang parusa sa pagkakataong ito. Ang mahiwagang Melakoten ng kalangitan. Kapag kinain ng karaniwang tao, makakadagdag ito ng 500 taon sa buhay. Kapag kinain ng mga tagasunod ng kulto, makakadagdag ito ng 500 taon ng kanilang kakayahan. Diyosa ng langit, iniisip ko ba na ibibigay mo ito sa akin? Ang mga ito ay para sa aking manugang na babae. Isang regalo sa unang pagkikita. Kung magagalit ang Diyosa ng langit, tiyak na hindi makakaligtas sa kasalanan ang aking asawa. Hindi, kailangang protektahan ko ang aking asawa. Hanggal. Sa ganitong pagkakataon, iniisip mo pa rin kung paano mo ako poprotektahan. Ikaw ay isa lamang pangkaraniwang tao. Tumayo ka na. Huwag kang lumuhad. Salamat, Diyosa ng langit. Hindi ko akalaing darating ang araw na makakatayo rin ako. Habang nakikipag-usap sa Diyosa ng langit, babaeng walang galang. Tinawag ko ang aking manugang na babae upang tumayo. Paano mo naisip na ikaw ang tinatawag? Napakakapal ng iyong mukha.